Ako si Joanna, isang simpleng babae mula sa isang maliit na baryo sa probinsya. Hindi ako kilala bilang espesyal o kakaiba. Sa aming lugar, kung wala kang diploma o koneksyon, wala kang aasahang maayos na kinabukasan. Lumaki ako sa isang pamilyang kailangang magtipid sa lahat ng aspeto ng buhay. Ang aming tahanan ay gawa sa kahoy at pawid, luma at tagpi-tagpi. Ngunit para sa amin ito na ang naging kanlungan mula sa init at ulan. Ang aming kabuhayan ay pagsasaka, isang trabahong malinis ngunit mabigat. Ang aking ama ay araw-araw na gumigising ng madaling araw upang magtrabaho sa bukid. Ang aking ina naman ay naglalako ng kakanin, gumagawa ng paraan upang kahit papaano ay may dagdag na kita para sa aming simpleng pamumuhay. Bilang pangalawa sa apat na magkakapatid, hindi naging madali para sa akin ang makapagtapos ng pag-aaral. Matapos ang high school, kinailangan kong tumigil. Hindi sapat ang kinikita ng pamilya namin para tustusan ang kolehiyo, kaya't nagsimula akong maghanap ng paraan upang makatulong. Bata pa lamang ako ay madalas na akong mangarap. Sa gitna ng mainit na araw habang nagtitinda ng gulay sa palengke, iniisip ko kung paano kaya magkaroon ng mas maginhawang buhay. Hindi ko alam kung paano o kailan, ngunit alam kong may paraan. Sa kabila ng simpleng buhay, pinanghahawakan ko ang paniniwalang ito. Sa bawat barya na natatanggap ko mula sa pagtitinda, iniisip ko na ito ang magiging pundasyon ng aking pangarap. Madalas akong tampulan ng tukso sa aming baryo. Ang mga tao roon ay mabilis maghusga. Sa kanilang mga mata, isa akong hangal na masyadong ambisyosa para sa sarili kong kabutihan. Hindi sila naniniwala na magtatagumpay ako sa buhay. Ang mga panlilibak at pangungutya ay naging karaniwang musika sa aking araw-araw. Ngunit kahit masakit, natutunan kong gawing gasolina ang kanilang panghuhusga. Sa bawat pintas na ibinabato sa akin, lalo akong nagiging determinado. Minsan, iniisip ko kung bakit tila napakahirap kumbinsihin ang sarili kong pamilya tungkol sa aking pangarap. Ang aking ina ay tahimik na sumusuporta. Sa kanyang mga gawa, nararamdaman kong naniniwala siya sa akin. Siya ang nagtutulak sa akin na ituloy ang aking nasimulan. Sa kabilang banda, ang aking ama ay nananatiling praktikal. Para sa kanya, ang buhay ay tungkol sa paggawa ng sigurado at konkretong desisyon, at sa tingin niya ay mas maiging magtrabaho na lamang ako bilang kasambahay o tagapaglingkod sa lungsod. Hindi ko siya masisisi. Galing siya sa isang henerasyon na walang puwang para sa pangarap na tulad ng sa akin. Sa halip na sumuko, pinili kong magpatuloy. Gamit ang kakaunting ipon mula sa pagtitinda ng gulay, itinayo ko ang isang maliit na sari-sari store. Isang payak na tindahan, halos hindi napapansin ng mga tao sa umpisa. Ngunit para sa akin, ito na ang simula ng aking kwento. Sa tindahan kong iyon, natutunan ko ang tunay na halaga ng pera, tiyaga, at dedikasyon. Natutunan kong pahalagahan ang bawat sentimo at sa bawat araw, unti-unti kong nakikita ang bunga ng aking pagsisikap. Walang naging madali sa paglalakbay kong ito. Maraming araw na kinailangan kong magpuyat upang ayusin ang mga paninda. Maraming beses akong halos sumuko dahil sa kakulangan ng puhunan. May mga pagkakataon na iniisip ko kung tama ba ang aking ginagawa, ngunit sa kabila ng lahat ng pagdududa, hindi ko kayang talikuran ang pangarap ko. Bawat hakbang, kahit gaano kabagal, ay nagdala sa akin ng lakas. Ang sari-sari store ko, bagamat maliit, ay naging simbolo ng aking determinasyon. Alam kong marami pang hamon ang darating, ngunit sa isip ko, walang imposible para sa isang taong handang magsakripisyo. Alam kong hindi lahat ng tao ay kailangang maniwala sa akin. Ang mahalaga ay naniniwala ako sa aking sarili. Ngayong iniisip ko ang mga unang hakbang na iyon, alam kong ang bawat hirap, bawat pintas at bawat pagod ay nagbigay sa akin ng pundasyon. Hindi perpekto ang simula ko, ngunit alam ko sa puso ko na ang bawat maliit na tagumpay ay patungo sa mas malaking pangarap. Sa maliit kong tindahan, nagsimula ang lahat, at sa simpleng paniniwala na kaya kong lampasan ang lahat, nabuhay ang mas matatag na bersyon ng aking sarili. Sa unang taon ng pagtatayo ko ng maliit na tindahan,
masasabing ang lahat ay isang mabagal at mahirap na pag-usad. Ang bawat araw ay isang laban para sa kakarampot na kita. Napansin kong hindi sapat ang naipon kong puhunan upang punuan ang pangangailangan ng tindahan. Sa tuwing may bagong panindang kailangan, tila nagiging mahirap magdagdag dahil hindi pa nababayaran ng ilan ang kanilang mga utang. Madalas ay nangangako silang magbabayad sa susunod na araw, ngunit ang araw na iyon ay tila walang katiyakan. Ang utang ang isa sa pinakamalaking hamon ko noong mga panahong iyon. Hindi ko kayang tanggihan ang mga kapitbahay na humihingi ng pautang. May mga nanay na nagsasabing wala silang pamasahe para sa kanilang anak o may mangingisda na nangangakong magbabayad kapag bumuti ang huli sa dagat. Hindi ako makatanggi. Naiintindihan ko ang kanilang pangangailangan, ngunit sa bawat utang na hindi nababayaran, nararamdaman kong ako ang nalulugi. Isang araw, isang suki ang humiling ng dagdag na pondo. Hindi ako makapagbigay ng panibagong kredito dahil halos maubos na ang paninda ko at wala akong maipambili ng panibago. Hindi ko inaasahan ang kanyang reaksyon. Sa harap ng ibang mga mamimili, pinahiya niya ako. Narinig ng lahat ang boses niyang punong-puno ng galit at pagdududa. Pakiramdam ko, wala akong magawa upang ipagtanggol ang sarili ko. Umalis siya at ang iniwan niya sa akin ay hindi lamang ang takot na mawalan ng customer, kundi pati na rin ang kirot ng kahihiyan. Sa ganitong sitwasyon, tila lumabas pa ang mas maraming haka-haka. May mga kapitbahay na nagsimulang magkalat ng balitang hindi ako patas sa negosyo. Ayon sa kanila, mabilis daw ang paglago ng tindahan ko dahil hindi ko raw ito ginagawa ng tapat. Ang iba'y nag-akusa pa na nagnanakaw ako ng paninda mula sa ibang tindahan para lamang makapagbenta ng mas mura. Hindi ko alam kung bakit ang simpleng pangarap ko ay nagiging dahilan ng ganitong klaseng intriga. Pero sa kabila ng lahat, nagpatuloy ako. Hinayaan ko na lamang na magsalita ang mga tao. Sa halip na sumagot, ginugol ko ang aking lakas sa trabaho. Ngunit may isang pangyayaring halos sumira sa aking determinasyon. Isang gabi, habang mahimbing akong natutulog, ninakawan ang aking tindahan. Pagbangon ko kinabukasan, natagpuan kong wasak ang pinto at wala nang laman ang aking mga istante. Ang konting paninda at perang ipon na dapat sana'y puhunan ay nawala na parang bula. Napatulala ako habang tinitingnan ang naiwang kawalan. Pakiramdam ko, lahat ng pinaghirapan ko ay nawala sa isang iglap. Nagmuni-muni ako kung may saysay pa bang ipagpatuloy ang laban. Sa puntong iyon, halos isuko ko na ang lahat. Pero sa isang banda, naisip kong kung susuko ako, para ko na ring sinukuan ang sarili ko. Hindi iyon ang pagkatao ko. Kaya't kahit napakahirap, nagsimula ulit ako. Sa halip na muling punuin ang tindahan ng mga produktong hindi ko pa kayang bilhin ng maramihan, naghahanap ako ng alternatibo. Bumalik ako sa palengke, ngunit hindi upang magtinda ng gulay tulad ng dati. Sinimulan kong maglako ng kakanin na gawa sa bahay. Sa umaga, nagluluto ako ng bibingka at puto. Sa hapon, inilalako ko ang mga ito sa mga dumadaan sa kalsada o sa mga kapitbahay na nagmamadaling bumili ng merienda. Sa mga kakanin, natutunan kong maging mas masinop sa aking kita. Hindi ko hinayaang masayang ang kahit isang sentimo. Ang kita mula sa mga kakanin ay unti-unting nakatulong upang muling maibalik ang puhunan para sa tindahan. Muli kong napuno ang mga estante, isa-isa, hanggang sa unti-unting bumalik ang sigla ng negosyo. Hindi naging madali ang lahat, pero natutunan ko na ang bawat pagsubok ay may aral. Hindi lahat ng tao ay maniniwala sa iyong pangarap at may ilan na gagawin pa ang lahat upang hilahin ka pababa. Ngunit ang pinakamahalagang natutunan ko sa yugtong ito ng buhay ko ay ang kakayahang bumangon kahit pagaano kasakit ang pagkakadapa. Sa mga araw na iyon, nakita ko ang tunay na halaga ng tiyaga. Natutunan kong hindi lang puhunan at produkto ang kailangang pahalagahan sa negosyo. Higit sa lahat, kailangan mong palakasin ang iyong loob. Sapagkat sa bawat unos, ang tibay ng kalooban ang tanging sandata mo upang magpatuloy. Ang bawat hakbang, kahit gaano kabagal, ay nagdala sa akin sa puntong ito. Hindi ko inaasahang makarating kung nasaan ako ngayon. Ngunit alam kong bawat patak ng pawis, bawat gabi ng pagkabalisa, at bawat araw ng pagtitiyaga
ay nagbigay daan sa paglago ng maliit kong negosyo. Ang sari-sari store na minsang puno ng hamon at takot ay unti-unting lumaki at naging isang bagay na hindi ko inakala. Isang maliit na grocery store. Hindi naging madali ang paglipat mula sa isang sari-sari store patungo sa mas malaki at mas maayos na negosyo. Kinailangan kong matutunan ang mga tamang diskarte sa negosyo. Sa mga nakaraang taon, natutunan kong mag-ingat sa mga desisyon ko. Naiwasan ko na ang pagbibigay ng utang ng walang tiyak na paraan upang makuha ito pabalik. Natutunan kong hindi lahat ng tao ay handang tumupad sa kanilang mga pangako at hindi lahat ng tulong na ibinibigay ay mabuting desisyon para sa negosyo. Nag-aral din ako ng mag-isa tungkol sa tamang accounting. Sa umpisa, gumugugol ako ng mga gabi sa harap ng lumang notebook na puno ng mga listahan ng paninda, kita, at gastos. Inisa-isa kong unawain kung paano tamang hawakan ang pera ng negosyo. Unti-unti kong napagtanto na ang disiplina sa pera ang pangunahing susi upang magtagumpay sa ganitong larangan. Naging mas masinop ako at sa paglipas ng panahon, nakabuo ako ng mas epektibong sistema upang tiyakin na lahat ng barya ay may patutunguhan. Habang lumalaki ang grocery store ko, dumami rin ang aking mga customer. Ang mga tao mula sa iba't ibang bahagi ng bayan ay nagsimulang pumunta sa tindahan. Ang iba'y nagiging suki, habang ang iba naman ay nagdudulot ng hamon. Hindi lahat ay mabait o may magandang ugali. May mga customer na reklamo ng reklamo, may iba namang tila naghahanap ng pagkakamali. Pero sa paglipas ng panahon, natutunan kong tanggapin ang ganitong uri ng mga tao. Hindi ko sila itinuring bilang hadlang kundi bahagi lamang ng realidad ng pagiging negosyante. Sa kabila ng lahat ng ito, naging masaya ako dahil nakikita kong ang negosyo ko ay hindi na lamang isang maliit na tindahan. Unti-unti itong nagiging kilala sa aming bayan. Ang dating sari-sari store na puno ng pagsubok ay ngayon nagtataglay na ng mga istanteng puno ng produkto. Ang mga pinto ng tindahan ay laging bukas, puno ng tao sa umaga at gabi. Nakikita ko ang kasiyahan ng mga tao habang namimili at iyon ang nagbibigay ng dahilan upang magpatuloy ako. Sa kasikatan ng tindahan, natural lamang na tumaas ang kita. Ang mga dating inaakala kong imposible, tulad ng makabili ng mga bagong gamit para sa negosyo o makapagbigay ng mas maayos na serbisyo, ay unti-unti kong naabot. Ngunit kasabay ng tagumpay ay ang paglitaw ng mga panibagong hamon, hindi na mula sa loob, kundi mula sa labas. Napansin kong hindi lahat ng tao ay natutuwa sa tagumpay ko. Ang ilang negosyante sa bayan ay nagsimulang magkalat ng mga kwento laban sa akin. May mga balitang hindi totoo, na nagbebenta raw ako ng peke or expired na produkto na hindi raw patas ang paraan ko ng pagnenegosyo. Ang ilan ay nagsasabing may mga ginagawa akong hindi tama upang makabenta ng mas mura kaysa sa kanila. Hindi ko alam kung paano nagsimula ang mga kwentong ito, pero ramdam ko ang inggit sa mga salita nila. Sa kabila ng mga masasamang balitang ito, nanatili akong nakatuon sa layunin ko. Hindi ko sila pinatulan. Hinayaan kong magsalita ang mga tao habang patuloy akong nagtrabaho ng mas maayos at mas tapat. Ang mahalaga para sa akin ay ang tiwala ng mga customer ko. Sa tuwing bumabalik sila at sinasabing gusto nila ang serbisyo ko, alam kong nasa tamang landas ako. Hindi naging madali ang pagsisimula ng tagumpay, pero bawat pagkakataong makita kong lumalago ang negosyo, nararamdaman kong sulit ang lahat ng sakripisyo. Ang grocery store na ito ay hindi lamang tagumpay para sa akin. Isa itong patunay na ang tiyaga, determinasyon, at pananampalataya sa sarili ay kayang lagpasan ang kahit na anong hamon. Sa bawat tagumpay, tila may kaakibat na bagong hamon. Kung noong una, ang hamon ay kung paano palaguin ang negosyo mula sa wala, ngayon naman, ang hamon ay kung paano itong ipagtanggol mula sa mga taong hindi matanggap ang tagumpay ng iba. Dumating ang panahong napansin kong hindi na lamang ordinaryong mga tao ang bumabatikos sa akin. Sa gitna ng kasikatan ng aking grocery store, may isang pangalang naging bahagi ng bawat usapan, si Mr. Sebastian. Si Mr. Sebastian ay isang kilalang negosyante sa aming bayan. Mayaman, makapangyarihan, at matagal nang nasa larangan ng negosyo. Sa kanya nagsisiksikan ang mga mamimili, bago pa man ako nagkaroon ng tindahan.
Ngunit nang lumago ang grocery store ko, naramdaman ko ang pagbabago. Unti-unti, ang mga dating suki niya ay naging suki ko. Hindi iyon ang intensyon ko, ngunit iyon ang naging natural na daloy ng negosyo. Sa huli, tila naging personal ang dating ng tagumpay ko sa kanya. Nabalitaan ko na si Mr. Sebastian ay hindi natuwa sa aking pag-usbong. May mga kwentong umabot sa akin na sinasabi niyang ang paglago ng negosyo ko ay isang banta sa kanya. Ang isang maliit na tindahan na nagsimula sa wala ay tila naging isang tinik sa kanya. Ang ideya na ang isang babae na walang pinag-aralan ay maaring umangat sa parehong antas ng isang kagaya niya ay tila hindi niya matanggap. Hindi nagtagal naramdaman ko ang epekto ng kanyang galit. Gamit ang kanyang koneksyon, gumawa siya ng mga hakbang upang hadlangan ang pagpapalawak ng negosyo ko. Isang araw, nalaman ko na ang aplikasyon ko para sa isang mas malaking pwesto sa pamilihan ay bigla ang tinanggihan. Wala akong ideya kung bakit, ngunit sa likod ng usapan, nabanggit ang pangalan ni Mr. Sebastian. Hindi iyon ang una. Ilang beses akong nakaranas ng paghadlang mula sa mga opisyal na tila hindi patas ang trato. Bukod sa mga ito, nagkaroon din ng mga pekeng reklamo laban sa akin. Sa palengke, may kumalat na balitang expired daw ang mga paninda ko. Ang ilan sa mga customer ko ay nagsimulang magtanong, nag-aalala kung totoo ba ang mga naririnig nila. Ang mga produktong itinuturing kong maayos at maingat kong pinili ay biglang napagdudahan. Isa itong masakit na dagok sa akin. Paano ko mapapatunayan ang sarili ko kung ang mga tao ay nakikinig sa kasinungalingan? Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, hindi ako bumitaw. Ang bawat pintas, bawat intriga ay ginamit ko bilang lakas upang magpatuloy. Sa halip na lumaban sa parehong paraan, pinili kong gawing mas matibay ang negosyo ko. Ang bawat produkto na inilagay ko sa mga istante ay sinigurado kong maayos at mataas ang kalidad. Nag-focus ako sa kung paano mapapaganda ang serbisyo ko. Sa isip ko, ang totoo ay hindi kailangang ipaliwanag sa lahat. Kailangan lang itong ipakita sa gawa. Unti-unti kong napagtanto na ang negosyo ko ay hindi lamang tungkol sa sarili kong tagumpay. Naisip kong gawing inspirasyon ito para sa iba, lalo na sa mga kabataan. Ang mga katulad kong nanggaling sa hirap ay madalas mawalan ng tiwala sa sarili dahil sa kanilang pinagmulan. Gusto kong ipakita sa kanila na ang sipag, tiyaga at pananalig ay maaaring magdala sa kanila kung saan man nila gustong makarating. Ang mga laban kay Mr. Sebastian at sa mga intriga ay hindi ko itinuturing bilang mga balakid kundi bahagi lamang ng proseso. Pinanindigan ko ang negosyo ko, hindi para lamang ipakita sa iba na kaya ko, kundi para patunayan sa sarili ko na ang mga pagsubok ay hindi hadlang kundi tulay patungo sa mas malaking tagumpay. Habang nararamdaman kong dumarami ang mga taong nais akong pabagsakin, mas lalo akong naghahanda para sa mas malalaking laban. Sa puntong ito ng aking buhay, naintindihan ko na ang tagumpay ay hindi lamang tungkol sa kita o laki ng negosyo. Ang tagumpay ay ang kakayahang harapin ang mga laban ng may dignidad, tapang at malasakit sa iba. Ang tagumpay ko ay hindi lamang para sa akin. Ito ay para sa lahat ng naniniwala na ang pangarap ay hindi kailanman limitado ng estado sa buhay. Habang patuloy na lumalaki ang negosyo, hindi ko maiwasang mapansin ang bigat ng responsibilidad bilang pinuno. Hindi na lamang ito tungkol sa pamamahala ng paninda, puhunan at kita. Ang negosyo ay nagsimula ng maging mas personal, hindi para sa akin, kundi para sa mga taong nagtiwala at sumuporta sa akin. Sila ang mga empleyado kong araw-araw na nag-aambag ng kanilang oras at lakas para sa tindahang itinayo ko mula sa wala. Hindi ako perpektong amo. Alam kong minsan ay mahigpit ako. Kailangan kong maging ganoon dahil alam kong ang disiplina ang susi upang maabot ang tagumpay. Kapag may maling ginawa ang isa sa mga empleyado, hindi ko ito pinapalampas. Pinapatawag ko sila at pinapaliwanag kung saan sila nagkamali. Mahalaga para sa akin na matutunan nila ang aral mula sa bawat pagkakamali. Ngunit kasabay nito, binibigyan ko rin sila ng pagkakataong magbago. Naniniwala ako na ang bawat tao ay may kakayahang matuto at magpabuti kung bibigyan lamang sila ng tamang gabay.
Isang particular na empleyado ang nag-iwan ng malaking marka sa akin. Si Ana, isang dalaga na nagtrabaho bilang kahera sa tindahan, ay isa sa mga pinakamasipag kong empleyado. Isang araw, nalaman kong hindi siya nakapagtapos ng high school dahil sa hirap ng buhay. Tahimik lamang siya, ngunit kitang-kita ko ang kanyang tiyaga at dedikasyon sa trabaho. Nagdesisyon akong tulungan siya. Tinulungan ko siyang makapag-enroll sa isang programa para sa mga out-of-school youth. Tinanggap ko na baka mawalan ako ng isa sa pinakamagaling kong empleyado kapag nagpatuloy siya sa pag-aaral. Ngunit para sa akin, mas mahalaga na makapagtapos siya. Sa tuwing makikita ko siyang nag-aaral pagkatapos ng trabaho, pakiramdam ko ay natutulungan kong baguhin ang isang bahagi ng kanyang buhay. Hindi ko rin ugali ang unahin ang sarili kong luho. Kahit pa lumaki ang kita ng negosyo, inuuna kong tiyakin na bayad ang sweldo ng aking mga empleyado bago ko isipin ang anuman para sa sarili ko. Sa tuwing may natatanggap akong dagdag na kita, ang unang iniisip ko ay kung paano ito makatutulong sa mga tao ko. Karagdagang benepisyo man, insentibo, o kahit simpleng merienda na magpapasaya sa kanila habang nagtatrabaho. Ang kasiyahan ng aking mga empleyado ay hindi lamang nakikita sa kanilang ngiti. Nararamdaman ko rin ito sa paraan ng kanilang pagtatrabaho. Mas masigasig, mas masinop, at mas nagkakaisa ang lahat. Dahil dito, unti-unting nahulog ang loob ng ilan sa aking mga empleyado. Hindi ko ito napapansin agad, ngunit naririnig ko ang kwento mula sa iba. May mga nagsasabing hinahangaan nila ang paraan ko ng pamamahala. Mahigpit ngunit may malasakit. May mga nagsasabing ang pagiging makatao ko ang dahilan kung bakit sila nananatili sa tindahan, kahit na may ibang mas magandang oportunidad na dumarating. Para sa akin, hindi ito tungkol sa paghanga o papuri. Ginagawa ko ang lahat ng ito dahil alam kong ang bawat empleyado ay bahagi ng tagumpay na tinatamasa ko. Ang tagumpay ng tindahan ay hindi lamang dahil sa akin. Ito rin ay dahil sa kanila. Sa bawat araw, natutunan kong ang pagiging isang pinuno ay hindi lamang tungkol sa pagdidisiplina, kundi sa pagbibigay inspirasyon. Ang mga empleyado ko ay hindi lamang mga tao sa likod ng istante at cash register. Sila ang mga tao na nagtitiwala sa akin at umaasa sa mga desisyon ko. Dahil dito, lalo akong nagiging maingat sa aking mga hakbang. Minsan, iniisip ko kung bakit tila mas mahalaga sa akin ang kapakanan ng iba kaysa sa sarili ko. Ngunit sa tuwing makikita ko ang progreso ng mga tao ko, lalo na si Ana, na unti-unting nakakamit ang kanyang pangarap, pakiramdam ko ay napupunan ang lahat ng kakulangan sa buhay ko. Ang kanilang tagumpay ay nagiging bahagi rin ng kwento ko. Hindi ko alam kung ano ang iniisip ng mga tao sa likod ng kanilang ngiti. Ngunit para sa akin, ang mahalaga ay nagagampanan ko ang papel ko bilang isang pinuno. Hindi ko hinangad ang ganitong responsibilidad noong nagsimula ako. Ngunit ngayon, natutunan kong yakapin ito. Sa huli, ang negosyo ay hindi lamang tungkol sa tubo. Ito ay tungkol sa mga taong bumubuo nito. At ang bawat isa sa kanila ay may kwentong karapat-dapat pagtuunan ng pansin. Sa bawat tagumpay, laging may mga pagkakataong susubukin ang iyong kakayahan at tatag. Akala ko noon ang mga maliliit na problema ay bahagi lamang ng negosyo. Ngunit dumating ang panahong hindi ko na kayang balewalain ang bigat ng isang malaking pagkakamali. Isa sa mga bagong negosyo ko na itinayo ko bilang bahagi ng aking pagpapalawak ang naging malaking pagkukulang sa aking diskarte. Ang negosyo ay isang maliit na sangay ng grocery store, itinayo sa ibang bayan. Sa simula, puno ito ng pangarap at plano. Ngunit sa pagmamadali kong maipatupad ang lahat, nagkamali ako sa marketing. Akala ko'y sapat na ang paggamit ng mga tradisyonal na pamamaraan, ngunit hindi ito umangkop sa bagong merkado. Hindi ko rin lubos na naunawaan ang mga pangangailangan ng mga tao sa lugar na iyon. Unti-unti, naramdaman kong nawawala ang mga customer. Ang tindahang itinayo ko ng may buong tiwala ay nagsimulang magbigay ng palatandaan ng pagbagsak. Ang balita tungkol sa naluluging negosyo ko ay mabilis na kumalat. Hindi ko akalain na sa mundo ng negosyo, ang kabiguan ng isa ay tila isang selebrasyon para sa iba. Ang mga kakumpetensya ko, lalo na si Mr. Sebastian, ay hindi pinalampas ang pagkakataon na gawing biro ang aking pagkabigo. Sa mga usapan, narinig ko ang mga salitang tila pangungutya, hanggang dyan ka lang.
Napakabigat sa akin na marinig iyon, ngunit hindi ko ipinakita ang sakit sa iba. Sa halip, tinanggap ko ang kahihiyan at sinubukang maghanap ng solusyon. Alam kong hindi ako makakabangon kung hindi ko uunawain kung saan nagkamali. Ngunit alam ko ring hindi ko ito magagawa sa karaniwang paraan. Kaya't isang gabi, napagdesisyunan kong gawin ang isang bagay na hindi ko pa nagawa noon. Nagpanggap akong isang gwardya sa sarili kong kumpanya. Nagpasya akong suriin ang sitwasyon mula sa ibaba upang makita ang mga problema sa pinakamaliit na detalye. Iniba ko ang aking anyo, ginamit ang simpleng uniforme ng isang gwardya at sinigurado kong hindi ako makikilala ng mga empleyado ko. Sa unang linggo ng pagpapanggap ko, napansin ko agad ang mga issue na hindi ko nakita noon. Maraming empleyado ang tamad, walang pakialam, at ginagawa lamang ang trabaho para masabing may ginagawa sila. Napansin kong ang ilan ay laging huli sa oras at gumugugol ng higit na oras sa pakikipagkwentuhan kaysa sa pagtatrabaho. Hindi rin nila binibigyan ng importansya ang mga customer na tila balewala ang serbisyo sa tindahan. Ngunit higit pa roon, may mas malalalim pang problema. Isang gabi, habang binabantayan ko ang tindahan bilang gwardya, nahuli ko ang isang empleyado na nagtatago ng paninda sa kanyang bag. Ang mga panindang iyon ay malinaw na para sa personal na kapakinabangan. Nasaktan ako. Hindi dahil sa halaga ng nawala, kundi dahil sa kawalang respeto ng ilang tao sa negosyo na pinaghirapan kong itayo. Pakiramdam ko, pinagkatiwalaan ko sila, ngunit iyon pala ay nasasayang. Ang mga natuklasan kong ito ay nagbigay liwanag sa tunay na dahilan ng pagbagsak ng negosyo. Hindi lamang ito tungkol sa maling diskarte sa marketing, ito rin ay tungkol sa kawalan ng malasakit ng ilang empleyado sa kanilang trabaho. Ang kombinasyon ng mga maling hakbang, parehong sa labas at loob ng negosyo, ang nagtulak dito sa bingit ng pagkalugi. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi ako bumitaw. Ang sakit ng kabiguan ay mahirap tanggapin, ngunit alam kong mas malaking pagkakamali ang sumuko. Ang pagganap ko bilang gwardya ay nagbigay sa akin ng mas malalim na pangunawa sa aking negosyo at sa mga taong kasama ko sa larangang ito. Alam kong malapit na ang oras upang kumilos, ngunit kailangan ko itong gawin ng may maingat na plano at determinasyon. Ang kabiguan ng tindahang ito ay naging pinakamalaki kong leksyon. Sa halip na ituring ito bilang katapusan, inisip ko itong simula ng isang mas matibay na hakbang pasulong. Alam kong kailangan ko pang ipaglaban ang negosyo ko, hindi lamang para sa akin kundi para sa lahat ng taong umaasa sa akin. At sa kabila ng lahat, nananatili akong nakahandang harapin ang mas malalaking laban na paparating. Matapos ang mga linggo ng pagmamasid bilang gwardya, bitbit ko ang bigat ng lahat ng aking natuklasan. Hindi madaling lunukin ang katotohanan, ngunit alam kong oras na upang harapin ito. Ang pandaraya, katamaran, at kawalang respeto ng ilan sa mga empleyado ay naging dahilan ng pagbagsak ng tindahan. Ang kabiguan ay hindi lamang dahil sa maling marketing kundi sa kakulangan ng pagkakaisa sa loob. Hindi na maaari itong magpatuloy. Isang araw dumating ako sa tindahan, hindi na bilang gwardya kundi bilang sarili ko. Nakaayos ako ng maayos, formal at determinadong humarap sa lahat ng empleyado. Nang makita nila ako, kita sa kanilang mga mukha ang gulat at pagtataka. Hindi sila makapaniwala. Ang gwardya na tahimik nilang binabalewala at minsang pinagtatawanan ay ako pala, ang may-ari ng kumpanya. Sa isang seryosong tono, ipinaliwanag ko ang dahilan ng aking pagpapanggap. Sinabi ko sa kanila na ginawa ko iyon upang maunawaan ang tunay na sitwasyon ng negosyo. Habang nagsasalita ako, ang katahimikan sa silid ay tila sumisigaw ng tensyon. Alam kong marami sa kanila ang kinakabahan. Isa-isa kong inilabas ang mga obserbasyon ko. Mula sa tamad na trabaho hanggang sa mga kilos ng pandaraya. Hindi ako nagbiro o nagpaligoy-ligoy. Direktang sinabi ko ang mga bagay na kailangang marinig. Ang pinakamahirap na bahagi ay ang desisyong kailangan kong gawin. Tinanggal ko ang mga empleyadong walang malasakit, tamad, at walang pakundangan sa kanilang trabaho. Alam kong ito ay magiging kontrobersyal. Hindi lahat ay maiintindihan ang aking desisyon, lalo na't may ilan sa kanila ang matagal ng bahagi ng negosyo. Ngunit alam kong ang pagpapanatili sa kanila ay magpapahina lamang sa sistema. Sa gitna ng lahat ng ito, nanindigan ako.
Walang puwang ang pandaraya sa negosyo na itinayo ko mula sa hirap at sakripisyo. Ngunit hindi lahat ay negatibo. Pagkatapos alisin ang mga tiwaling empleyado, hinarap ko ang mga natira, ang mga tapat at masisipag. Sinabi ko sa kanila na sila ang dahilan kung bakit hindi ko isinuko ang negosyo. Sila ang naging dahilan ng pagpapatuloy ko. Sa kabila ng mga problema, sila ang nagbigay ng liwanag sa madilim na bahagi ng aking paglalakbay. Pinangako kong sa pagbabagong ito, magiging mas maayos ang lahat. Magsisimula kami ulit, mas matibay, mas buo. Simula noong araw na iyon, ipinakita ko ang aking lakas bilang leader. Hindi sa pamamagitan ng pagtakot o pananakot, kundi sa pamamagitan ng malinaw na pananaw at layunin. Ang tindahan ay muling sumailalim sa reforma. Binago ko ang sistema ng operasyon, siniguro kong may malinaw na proseso sa lahat ng aspeto. Binuksan ko rin ang linya ng komunikasyon upang mas maintindihan ko ang mga pangangailangan ng mga empleyado at ng negosyo. Ang araw ng pagbubunyag na iyon ay nagmarka ng malaking pagbabago, hindi lamang para sa negosyo kundi para sa akin. Natutunan kong minsan, kailangan mong gumawa ng mahihirap na desisyon upang mapanatili ang integridad ng iyong pangarap. Ang tagumpay ay hindi lamang tungkol sa kita o kasikatan, kundi sa kakayahang panindigan ang iyong mga prinsipyo kahit na mahirap. Ang mga natitirang empleyado, ang mga tunay na tapat, ay naging pundasyon ng bagong anyo ng kumpanya. Sa kanila, sinimulan kong buuin ulit ang tiwala, hindi lamang mula sa mga customer, kundi pati na rin mula sa mga taong nasa likod ng bawat operasyon. Ang pagbabagong ito ay hindi mabilis, ngunit ito ay matibay at makatarungan. Ang araw na iyon ang naging rurok ng aking laban. Hindi ito pagtatapos, ngunit simula ng panibagong kabanata, isang mas malinaw, mas malinis, at mas matatag na landas para sa negosyo. Ang araw ng pagbubunyag ay hindi lamang nagtapos sa pagbibitiw ng mga salita. Iyon ay naging simula ng isang panibagong yugto sa negosyo. Matapos alisin ang mga tiwaling empleyado, alam kong hindi sapat ang pagtanggal ng problema. Kailangan ko ring punan ang puwang na iniwan nila, hindi lamang sa bilang, kundi sa kalidad at dedikasyon ng mga taong magiging bahagi ng muling pagbubuo. Nagpasya akong maghanap ng mga empleyado na hindi lamang may kakayahan, kundi may tunay na determinasyong magtagumpay. Hindi ko na hinanap ang mga taong may magagarang resume o mataas na pinag-aralan. Sa halip, binuksan ko ang pintuan ng tindahan sa mga taong mula sa hirap, mga taong tila na pagkaitan ng pagkakataon, ngunit puno ng puso at sipag. Alam kong sa ganitong paraan, hindi lamang negosyo ang itatayo ko. Magkakaroon din ako ng pagkakataong makatulong sa mga nangangailangan. Ang araw ng pagbubunyag ay hindi lamang nagtapos sa pagbibitiw ng mga salita. Iyon ay naging simula ng isang panibagong yugto sa negosyo. Matapos alisin ang mga tiwaling empleyado, alam kong hindi sapat ang pagtanggal ng problema. Kailangan ko ring punan ang puwang na iniwan nila, hindi lamang sa bilang, kundi sa kalidad at dedikasyon ng mga taong magiging bahagi ng muling pagbubuo. Nagpasya akong maghanap ng mga empleyado na hindi lamang may kakayahan, kundi may tunay na determinasyong magtagumpay. Hindi ko na hinanap ang mga taong may magagarang resume o mataas na pinag-aralan. Sa halip, binuksan ko ang pintuan ng tindahan sa mga taong mula sa hirap, mga taong tila na pagkaitan ng pagkakataon, ngunit puno ng puso at sipag. Alam kong sa ganitong paraan, hindi lamang negosyo ang itatayo ko. Magkakaroon din ako ng pagkakataong makatulong sa mga nangangailangan. Isa sa mga bagong empleyado ay si Rosa. Sa unang tingin pa lamang, kita na sa kanyang mga mata ang pagod ng buhay, ngunit hindi ito kailanman naging hadlang sa kanyang tapang. Si Rosa ay isang single mom na may anak na 5 taong gulang. Nang mag-apply siya bilang tagalinis, halata ang kaba niya habang hawak ang kanyang simpleng resume. Hindi ko na tinanong ang marami pang bagay tungkol sa kanyang buhay. Ang nakita ko sa kanya ay higit pa sa mga papel. Isang tao na may malalim na pangarap para sa kanyang anak. Tinanggap ko siya hindi dahil naaawa ako, kundi dahil naniniwala ako sa potensyal niya. Unti-unti, sa tulong ng mga taong tulad ni Rosa, nagsimulang umangat muli ang negosyo. Ang tindahang minsang binalot ng intriga at problema ay muling nabuhay
sa kasipagan ng mga bagong empleyado. Ang mga dating tamad at walang malasakit ay napalitan ng mga taong nagtutulungan at may malasakit hindi lamang sa kanilang trabaho kundi sa isa't isa. Sa bawat araw na lumilipas, naramdaman ko ang pagbabago. Hindi lamang sa kita kundi sa atmosfera ng buong kumpanya. Naging mas malapit din ako sa mga empleyado ko. Hindi ko hinayaang magkaroon ng pader sa pagitan namin. Pinapakinggan ko ang kanilang mga kwento, ang kanilang mga pangarap, at ang mga bagay na nagpapalakas sa kanila. Sa ganitong paraan, nagkaroon ng mas malalim na tiwala at respeto sa pagitan namin. Hindi ko na lamang sila tinitingnan bilang mga tauhan, tinitingnan ko sila bilang mga kasamahan sa pagtatagumpay. Habang umuusad ang negosyo, hindi ko inaasahang maging inspirasyon ang aking kwento sa aming bayan. May mga tao na dati nagduda sa akin, ngunit ngayoy ginagamit ang aking kwento bilang halimbawa ng pagsusumikap at determinasyon. Ang mga kabataan sa aming lugar ay unti-unting nawawala ang takot na mangarap dahil sa nakikita nila sa akin. Hindi ko inaasahan ang ganitong uri ng atensyon, ngunit tinanggap ko ito bilang paalala na ang bawat hakbang ko ay hindi lamang para sa sarili kong tagumpay, kundi para rin sa mga taong naniniwala na posible ang pagbabago. Ang muling pagbubuo ng negosyo ay isang paalala na ang tagumpay ay hindi lamang sinusukat ng kita, kundi ng kalidad ng relasyon at komunidad na iyong nabuo. Ang bawat empleyado, tulad ni Rosa, ay naging bahagi ng bagong anyo ng tindahan. Mas malinis, mas maayos, at mas puno ng malasakit. Sa kabila ng mga unos, nanatili akong nakatayo. At ngayon, kasama ko ang mga taong handang tumayo, kasama ko sa bawat laban. Ang bagong simula ay hindi perpekto, ngunit ito ay puno ng pag-asa. Alam kong marami pang darating na hamon, ngunit sa pagkakataong ito, alam ko na ang sikreto. Hindi kailanman nag-iisa ang tagumpay. Ito ay laging bahagi ng isang mas malawak na kwento ng pagtutulungan at pagkakaisa. Sa muling pagbangon ng negosyo, kasabay din nitong bumalik ang mga panibagong hamon, hindi mula sa loob kundi mula sa labas. Ang tagumpay ko ay tila muling naging dahilan ng tensyon sa pagitan ko at ni Mr. Sebastian. Matagal na siyang tahimik matapos ang una naming engkwentro, ngunit hindi pala iyon tuluyang natapos. Habang patuloy na lumalaki ang aking tindahan, muli kong naramdaman ang presensya niya, hindi bilang isang kaibigan o kakampi, kundi bilang isang kalaban. Napansin ko ang unti-unting paglitaw ng mga maling impormasyon tungkol sa akin at sa aking negosyo. Mabilis kumalat ang mga balitang nagbebenta raw ako ng mga peke at substandard na produkto. May mga sinasabing hindi raw ligtas ang mga paninda ko, at may mga paratang pa na may masama akong ginagawa upang manatili sa itaas. Sa kabila ng kawalan ng ebidensya, ang mga balitang ito ay tila binuo upang wasakin ang tiwala ng mga tao sa akin. Hindi ko na kailangang magtanong kung sino ang nasa likod ng lahat ng ito. Si Mr. Sebastian, gamit ang kanyang yaman at koneksyon, ay muling bumalik upang subukang pabagsakin ako. Ang kanyang galit at inggit ay tila lalong tumindi habang nakikita niyang patuloy akong umaangat. Gumamit siya ng mga ilegal na paraan upang hadlangan ang tagumpay ng tindahan ko. Hindi lamang ito simpleng intriga. Ang kanyang mga aksyon ay malinaw na may layuning sirain ang lahat ng itinayo ko mula sa wala. Sa una, ang mga ganitong balita ay nakakapanghina. Ramdam ko ang takot at pagkabalisa sa loob ng tindahan. Ang mga empleyado ko, kahit tapat at masipag, ay hindi maitago ang kaba. Nakita kong unti-unti ring naaapektuhan ang tiwala ng ilan sa mga customer ko. Sa ganitong sitwasyon, mas madali sana ang sumuko. Ngunit sa halip, pinili kong harapin ang problema. Hindi ko hahayaang ang kasinungalingan ang magdikta ng aking kwento. Nanindigan ako at naghahanap ng legal na paraan upang protektahan ang aking negosyo. Nakipag-ugnayan ako sa mga abogado at siniguradong lahat ng aspeto ng operasyon ko ay nasa tamang ayos. Inipon ko ang mga ebidensyang magpapatunay na lahat ng paratang laban sa akin ay walang basehan. Pinanindigan kong ang katotohanan ay ang pinakamalakas na sandata laban sa kasinungalingan, ngunit hindi sapat ang manahimik at maghintay. Lumapit ako sa media at ginamit ang aking boses upang itama ang maling impormasyon. Sa mga panayam, ibinahagi ko ang tunay na kwento ng negosyo ko, kung paano ko ito itinayo mula sa wala.
kung paano ko hinarap ang mga hamon, at kung paano ko pinahalagahan ang bawat customer at empleyado. Hindi ko hinayaan na ang mga kasinungalingan ang manaig. Sa halip, inilabas ko ang katotohanan upang marinig ng lahat. Ang aking kwento ay naging inspirasyon para sa marami. Sa halip na sirain ang tiwala ng mga tao, ang ginawa ni Mr. Sebastian ay lalo pang nagpatingkad sa kwento ko. Nakita ng mga tao ang determinasyon at katapatan ko at unti-unti bumalik ang kanilang suporta. Ang mga customer ko ay nanatiling tapat at ang tiwala ng komunidad sa akin ay hindi nagbago. Samantala, si Mr. Sebastian ay tila nawala sa kanyang sariling laro. Ang kanyang galit at kasakiman ay naging dahilan ng kanyang pagbagsak. Ang mga maling hakbang na ginawa niya upang pabagsakin ako ay unti-unting nagbunga ng mga negatibong resulta para sa kanyang negosyo. Nagsimulang mawalan ng tiwala ang kanyang mga kliyente at ang kanyang reputasyon bilang negosyante ay unti-unting nagdusa. Hindi ko ginusto ang kanyang pagbagsak, ngunit ito ang naging natural na resulta ng kanyang mga maling desisyon. Sa huli, napatunayan ko na ang tagumpay ay hindi lamang tungkol sa kita o kasikatan. Ang tagumpay ay tungkol sa paninindigan sa tamang prinsipyo, kahit pa ang mundo ay tila pinipilit kang lumihis. Ang laban na ito ay hindi naging madali, ngunit ito ang nagpatibay sa akin bilang isang leader, negosyante, at tao. Sa paglipas ng panahon, ang negosyo ko ay hindi na lamang isang simpleng tindahan sa isang maliit na bayan. Ang mga pangarap na dating tila imposible ay unti-unting naging realidad. Ang tindahan na itinayo ko mula sa hirap at sakripisyo ay nag-expand na sa iba't ibang lugar. Mula sa isang simpleng grocery store, naging isang kilalang negosyo ito na nagbigay ng trabaho sa maraming tao at nagsilbing simbolo ng tagumpay sa aming komunidad. Hindi ko inaasahan ang lawak ng narating ng negosyo. Ang bawat sangay ay naging patunay na ang tiyaga at disiplina ay kayang lampasan ang anumang hadlang. Sa bawat pagbubukas ng bagong tindahan, pakiramdam ko ay nagiging mas malapit ako sa aking layunin. Hindi lamang ang maging matagumpay, kundi ang makapagbigay ng oportunidad sa iba. Sa tagumpay na ito, naisip kong mas malaki pa ang magagawa ko kaysa sa simpleng pagbibigay ng trabaho. Kaya't naglunsad ako ng isang scholarship program para sa mga mahihirap na gustong magnegosyo. Ang programang ito ay hindi lamang tungkol sa pag-aaral. Ito ay tungkol sa pagbibigay ng pag-asa. Alam ko kung gaano kahirap magsimula mula sa wala at nais kong bigyan ng pagkakataon ang mga kabataan na mapalago ang kanilang mga pangarap. Ang bawat scholar na tinutulungan ko ay parang nakikita kong bersyon ng aking nakaraan. Puno ng pangarap, ngunit kinakailangan ng kaunting tulong upang simulan ang paglalakbay. Ang aking kwento ay naging inspirasyon para sa marami. Ang mga kabataan sa aming bayan at sa mga lugar kung saan naroroon ang negosyo ko ay nagsimulang mangarap ng mas mataas. Ang mga dating takot na magsimula dahil sa kahirapan o kawalan ng tiwala ay muling nabuhayan ng loob. Natutuwa akong makita ang pagbabago sa kanilang pananaw, na ang tagumpay ay hindi lamang para sa iilan, kundi para sa lahat ng handang magsikap at magtiwala sa sarili. Bukod sa pagbibigay ng scholarships, sinimulan ko ring magbahagi ng aking mga natutunan sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga talakayan at workshop. Naanyayahan akong magsalita sa iba't ibang lugar, mula sa maliliit na paaralan hanggang sa malalaking seminar. Hindi ko kailanman inakala na ang kwento ko ay magiging ganito kalaking bahagi ng buhay ng ibang tao. Sa bawat entablado, palagi kong sinasabi ang totoo, na ang bawat tagumpay ay may kaakibat na sakripisyo, ngunit sulit ang lahat kapag natutunan mong gamitin ang mga leksyon ng kabiguan bilang gabay. Ang bahagi ng buhay kong ito ang tumupad sa pangarap kong makatulong sa komunidad. Hindi lamang ito tungkol sa pera o kasikatan. Ito ay tungkol sa pagbabalik sa mga taong naging inspirasyon ko noong panahong halos sumuko na ako. Ang tagumpay ko ay hindi magiging posible kung wala ang suporta ng komunidad, kaya't ginawa kong layunin na ibalik sa kanila ang nararapat. Sa wakas, natupad ko ang pangarap kong hindi lamang makatayo mula sa kahirapan, kundi maging liwanag para sa iba. Ang tindahan na minsang pinagtawanan ay naging simbolo ng pag-asa. Ang kwento ko ay hindi na lamang tungkol sa akin. Ito na rin ay kwento ng lahat ng taong hindi tumigil sa pangangarap, kahit gaano kahirap ang daan. Ang tagumpay ay may kakaibang kalungkutan na hindi mo inaasahan hanggang maranasan mo ito. Sa kabila ng lahat ng narating ko, ang mga tindahang lumago,
ang mga buhay na nabago, at ang pangalan kong naging simbolo ng determinasyon, hindi ko maitanggi ang bigat ng kawalan ng isang bagay. Sa tahimik na mga gabi, kung kailan wala na ang ingay ng negosyo, nararamdaman ko ang lungkot ng pagiging mag-isa. Marami akong napasayang tao, ngunit tila nalimutan kong pasayahin ang sarili ko. Ang buhay ko ay naging tungkol sa trabaho, sa negosyo, at sa iba, ngunit hindi ko binigyan ng puwang ang sarili kong damdamin. Natakot akong magbukas ng puso. Sa dami ng mga taong nagdududa sa akin noon, nasanay akong itago ang aking kahinaan. Sa likod ng matibay kong anyo bilang isang leader at negosyante, nariyan ang isang takot. Ang takot na masaktan. Ngunit isang araw, nagbago ang lahat. Si Carlo, isa sa mga dating empleyado ko, ay bumalik sa buhay ko. Matagal na siyang umalis sa kumpanya upang ituloy ang sariling landas, ngunit kahit noon pa, napansin ko na ang kanyang kabaitan at dedikasyon. Hindi ko lamang binigyang pansin ang anumang bagay na maaaring lumampas sa pagitan ng amo at empleyado. Nang muli kaming nagkita, hindi ko inaasahang magpapakita siya ng interes sa akin. Hindi bilang boss, kundi bilang isang tao. Hindi siya nagmadali. Unti-unti, sa maliliit na pag-uusap at simpleng mga sandali, naramdaman kong may espesyal na bagay sa pagitan namin. Sa una, nagdududa ako. Palagi kong tinatanong sa sarili ko kung bakit siya interesado sa akin. Ngunit habang nakikilala ko siya muli, nakita ko ang kanyang tapat na damdamin. Isang damdaming hindi ko kailanman pinansin noon. Ang proseso ng pagbubukas ng puso ay hindi naging madali para sa akin. Sanay ako sa pagkontrol ng lahat ng bagay, ngunit natutunan ko na ang pag-ibig ay hindi isang bagay na pinaplano. Hindi mo ito maiaayon sa iyong schedule o maikakahon sa mga layunin. Ito ay isang bagay na kusang dumarating at ang tanging kailangan mong gawin ay bigyan ito ng pagkakataon. Sa piling ni Carlo, natutunan kong hindi lahat ng bagay ay dapat ipagkait dahil lamang sa takot masaktan. Hindi lahat ng tao ay mananakit sa'yo at hindi lahat ng relasyon ay magdudulot ng kabiguan. Unti-unti kong nakita na sa pag-aalaga ko sa negosyo at sa ibang tao, nakaligtaan kong bigyang halaga ang sarili kong pangangailangan. Nahanap ko ang balanse sa trabaho at pagmamahal. Ang bawat araw ay naging mas magaan, hindi dahil nabawasan ang bigat ng trabaho, kundi dahil may kasama na akong nagbabahagi ng mga tagumpay at kabiguan. Sa bawat pag-uusap namin ni Carlo, nararamdaman kong hindi na ako nag-iisa. Ang mga simpleng sandaling tulad ng pag-inom ng kape sa umaga o pagtawa sa maliliit na bagay ay nagbigay ng bagong kahulugan sa buhay ko. Ang buhay ay hindi lamang tungkol sa tagumpay sa negosyo. Ang tunay na tagumpay ay ang pagkakaroon ng mga taong magmamahal sa'yo. Hindi dahil sa kung ano ang naabot mo, kundi dahil sa kung sino ka bilang tao. Sa wakas, natutunan kong ang pagbubukas ng puso ay hindi kahinaan. Ito ay isang lakas na nagpapalaya sa'yo mula sa takot at nagdadala sa'yo ng tunay na kaligayahan. Mula sa isang maliit na tindahan sa sulok ng aming baryo, ang kwento ko ay naging isang alamat na paulit-ulit na ikinukwento sa iba't ibang dako ng aming lugar. Hindi ko kailanman inasahan na ang simpleng pangarap kong magkaroon ng tindahan upang maiangat ang pamilya ko mula sa kahirapan ay magiging simula ng isang mas malawak na misyon, ang pagbibigay inspirasyon at pag-asa sa marami. Nakilala ako bilang reyna ng negosyo sa aming lugar. Isang titulo na hindi ko kailanman inasam, ngunit buong puso kong tinanggap. Ang mga tao ay nagbigay sa akin ng ganitong pagkilala, hindi lamang dahil sa tagumpay ng negosyo ko, kundi dahil sa kung paano ko ito pinamunuan. May katatagan, malasakit, at prinsipyo. Sa bawat tindahang itinayo ko, hindi ko lamang tinitingnan ang kita. Tinitingnan ko rin ang epekto nito sa komunidad. Ang bawat empleyado na natulungan ko at ang bawat pamilyang napabuti ang buhay dahil sa mga oportunidad na nabuksan ay naging bahagi ng kwento ng tagumpay. Kasama si Carlo, ang naging katuwang ko sa buhay, itinuloy namin ang aming advokasya na tumulong sa mga mahihirap. Hindi namin inisip na magpakayaman o magtampok ng marangyang buhay. Sa halip, nanatili kaming simple. Ang aming tahanan ay hindi engrande, ngunit ito ay puno ng pagmamahalan at pagkakaisa. Kasama ang aming mga anak, pinalaki namin silang may parehong prinsipyo,
na ang tunay na tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa yaman, kundi sa kung paano mo nagagamit ang iyong tagumpay upang makatulong sa iba. Ang negosyo ay patuloy pang lumago, ngunit nanatiling nakatuon sa mga pangangailangan ng komunidad. Nagpatuloy ang mga scholarship program na sinimulan ko, at nadagdagan pa ang mga proyekto para sa kabataan, mga pagsasanay sa negosyo, mentorship programs, at mga libreng seminar para sa mga nagnanais magsimula ng sariling tindahan. Pinili kong gamitin ang yaman at impluwensya na dumating sa akin bilang isang kasangkapan upang baguhin ang buhay ng iba. Hindi ko maiwasang mapansin kung paano naging simbolo ang kwento ko ng katatagan at tagumpay. Sa tuwing may mga taong lalapit upang magpasalamat o magtanong kung paano nila masisimulan ang kanilang sariling paglalakbay, nararamdaman kong may mas malaking dahilan kung bakit ko hinarap ang lahat ng hirap sa simula. Ang aking kwento ay naging paalala na ang sipag, tiwala sa sarili, at kabutihan ay ang tunay na susi sa tagumpay. Hindi kailanman dapat matakot ang sinuman na mangarap kahit patila imposibleng maabot ito. Sa bawat paglipas ng taon, napagtanto kong ang buhay ay hindi kailanman naging tungkol lamang sa akin. Ang bawat pagsubok na nalampasan ko, bawat aral na natutunan, at bawat tagumpay na natamo ay bahagi ng mas malawak na kwento ng pagsusumikap ng bawat tao sa aming bayan. Ang tindahan ko ay hindi lamang negosyo. Ito ay naging simbolo ng pag-asa para sa marami. Ngayon, habang pinapanood ko ang paglubog ng araw mula sa aming simpleng tahanan, kasama si Carlo at ang aming mga anak, napagtanto ko na ang tunay na yaman ng buhay ay hindi makikita sa kung gaano karami ang iyong naipon. Ang tunay na yaman ay nasa pagmamahal ng iyong pamilya, sa tiwala ng iyong komunidad, at sa kasiguraduhan na ang iniwang kwento mo ay makapagbibigay ng inspirasyon sa mga darating na henerasyon. Sa wakas, nahanap ko ang kasiyahan na hindi lamang dahil sa tagumpay, kundi sa buhay na puno ng layunin at malasakit. At para sa akin, iyon ang pinakamagandang wakas, isang masayang buhay na punong-puno ng kahulugan.